Lang sumilip sa ilalim. Pero bukod sa kanila, dapat din daw panagutin ang mga nagkanlong kay Kataroha. Bawal yun, sir. Yes, sir. Bawal yun. Makuling yun. Para hindi pa marisan kung saan ba ito nagtago. Samantala, Alam nyo kasi pinanood ko ito pinanood ko yung video nito buo. Pinanood ko yung paggigisa nila kay doon sa si Michael yung tumakas. Alam mo, nung pinanonood ko to, relax lang si Senator Tolentino sa mga tanong niya eh. At nung una, hindi ko akalain na nung una kasi parang feeling ko sinasakyan niya yung dahilan nung tumakas eh. 'Di ba? Kaya lang nagkaroon siya ng press con after. Doon niya ibinigay ang kanyang konklusyon. Okay? Nasabi ko ay grabe pala itong maman to. Ang talino nito. Nung during the hearing, hindi siya umihirit. Hindi niya binibigay yung lahat ng impormasyon na alam niya. Until nung nag-press con siya. Kasi nga naman, pag binigay mo doon, makakahanap ng excuse yung otoridad at that time nakaharap niya. Ito yung sinabi niya doon sa press con niya. Ano ba ang English sa mahiwaga? Wait lang. Mysterious. Ha? Nandun ba kayo kanina nung kinunan ko ng litrato yung... Ito wait lang. Ulit. Pasok. Ano ba ang English sa mahiwaga? Mysterious. Nandun ba kayo kanina nung kinunan ko ng litrato yung kahit nasa ilalim siya ay lumalabas yung t-shirt? Wala kayo doon no? Kasi di ba naglagay ng mirror doon sa ilalim ng truck. Nakalabas siya doon eh. Naghubad siya ng damit na nakalabas na ng gate. So yan ang una niyang punto. Nakalabas na ng gate, ibig sabihin dumaan na sa lahat ng pagsilip-silip, dumaan na lahat bago po magtanggal ng damit. Kung talagang sinilip ng maayos, ibig sabihin po, kitang-kita. Kung sinilip ng maayos, pero ngunit datapat subalit, kung natimbrihan na yung nagagaganon sa labas na may tatakas huwag mo masyado sundutin yan abay malamang, hindi talaga makikita. Baka alam mo naman yung parang yung mga pasensya na po hindi naman po lahat. Yung mga security guard po sa mga parking na pag ginaganon, hindi naman nakatingin. Di ba? Minsan nga inaasar ko yun Ano kuya, may tae ba? Kasi minsan nakaganon sila Yung papaganon-ganon lang para kunwari masabi lang na sinusundot, di ba? Pero wala naman. Tapos minsan binibiro ko talaga yung mga security. Minsan, may tae ba kuya? May tae ba yung gulong ko? Kasi hindi naman nila tinitingnan. Hindi kaya ganun ang pagsundot na ginawa nitong mga Buker personnel dyan nung palabas na yung basurahan? Hindi kaya ganun? Di ba? Hindi nyo na-tape yun? Wala kayo doon? Okay. Ang tinanong ko lang sa kanya, kailan ka naghubad ng damit? Paglabas po ng gate. Hindi ka makakapaghubad ng damit, ng t-shirt na nandun ka sa loob ng maliit na compartment ng truck. Akin na yung cellphone ko. Nagets nyo? Ang galing no? Tama nga naman, paano mo huhubarin yung damit mo kung sobrang sikip nun Iba kasi yung pinakita ng Bucor At iba yun talagang truck na sinakyan niya. Daw. Okay? Ganun kasikip yung paano ka magtatanggal ng damit. Kahit anong... Hindi ka makakapagtanggal ng damit Buti na lang talaga matalino itong mga senador natin na to, no? May picture ako. Kinunan ko yun ng cameraman ako kanina. Kinunan ko yun ng picture. Kahit nandun siya sa loob, ayan lalabas yung t-shirt. Ito yung camera. Pag kinunan mo ng picture, pag kinunan mo ng yung salamin sa ilalim, lalabas yung naka-orange. Pero ang sabi ng Bucor, nag-mirror sila. SOP yun doon. So, nag-mirror. Baka kumanta na, mirror, mirror on the wall. Baka ganun ang ibig sabihin nun, Senator. Hindi, baka lang
Alam mo naman ng Bucor, basta lang may masabi. May posibilidad na hindi ganun na nangyari. May posibilidad na hindi siya nandoon kasi may kalayuan yung ano eh. Isa pa to, pangalawang conclusion ni Senator Tolentino. Malayo eh. Hindi siya magtatagal dun sa sobrang init at sikip. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba yung video na ipinakita ng Bucor nung una at yung talagang track na nakita nila Senator Tolentino at ni Senator Padilla na sa talaga daw sinakyan. Diba? Ni Kataroha, yung pugante. Mainit talaga, may kalayuan yun sa pinagmulan hanggang sa C6. At saka pa, paano mo malalaman na nasa C6 ka na? May nagsabi. Sabi siguro nung driver, "Hoy, 6-6 na, baba ka na!" Alam mo, ang galing nga kasi nung una, hindi niya pinapahiya yung yung sa hearing, hindi niya pinapahiya yung si Kataroha nung tinatanong siya. Salamat Dulce Peralta ha. Hindi niya ako pinapahiya. Ngunit hindi niya tinatanggap. Gets niyo ba? Hindi siya yung basta-bastang senador na maniniwala doon sa sinabi nung Kataroha. Kaya nga sabi niya isa sa mga unang tanong niya, paano mo nalaman na nasa C6 ka na? Kasi tinanong, saan ka bumaba? Sa C6, paano mo nalaman na C6 ka na? Ang sagot lang niya, marami ng mga sasakyan. So sa EDSA, hindi maraming sasakyan. Sa ibang lugar, hindi maraming sasakyan. Kaya nga, ang isang posible dyan, sabi siguro ng nung truck ng driver, tama na, hanggang dito lang kontrata mo, hoy! Mag-taxi ka na! Di ba? C6 na, bumaba ka na dito, hindi ka na namin sagutin! Hoy! Ang sabi lang sa amin, hanggang dito ka lang! Yan ang tinatawag ni Senator Tolentino na mahiwaga. Ika nga eh. Nakabaluktot ka lang doon. 'Di ba? Magkakamukha naman yung kalye. Hindi ka tatagal. Nagkasya siya kanina. Wala kayo kanina pero hindi ka tatagal. Sumakit na nga yung likod niya eh. Okay, tanyo? Kasi nga iba eh. Iba yung unang video na pinakita sa atin. Isang araw pa yung isang video na yun eh. Na maluwag yung truck. Hindi nyo ba nakita yun? Maluwag yung truck nung una. Etong video na to, sobrang sikip daw. Kaya nga sabi ni Senator Tolentino, hindi ka tatagal. Hanggang C6. Baka paglabas, bumaba ka na, sumakay ka na sa tabi ng driver. Mali ka na, dito ka na. Tama na yung drama mo dyan. Tapos na yung script mo, dito ka na. Tapos baba ka na lang doon sa C6. Naku po, grabe. Ang lupet, ang lupet. Mainit. Sino ba yung nandun kanina? Ayun, nandun siya oh. Hindi nagja-jibe yung Nandun naman kayo, hindi nagja-jibe yung Ito pa, isa pa niyang rason. yung motibo niya sa risk na ginawa niya. Yung motibo lang niya, sangayon sa kanya, ay bored siya. Bored siya. Nabuburyong siya. Yon. Isa pang natagpuan kanina doon sa pagdinig, sinabi nung pugante, tinanong siya, bakit ka tumakas? Buryo na ako. Nabuburyo ako kaya ako tumakas. Yun ang yun ang sinabi nung di Kataroha. Kaya lang, yung hindi niya napansin doon sa unang tanong ng mga senador nung una, tinanong sa kanya, alam mo ba kung ano mangyayari sa mga tumatakas? Alam mo, sabi mismo ni Kataroha, alam niya yung mga tumatakas, yung mga nakatakas ng mga nakaraan daw ay namamatay. Hindi niya nahuli siya dun sa salita niyang yon. Kasi kung alam mong yung mga tumatakas ay eventually namamatay, dapat magkaroon ka ng sapat na dahilan para gawin ang pagtakas.
Kasi alam mo yung risk na pag ikaw'y tumakas, tigok ka. Yun ang nangyari. Nanggaling yan sa bibig ni Kataroha mismo. Na yun daw ang mga nangyari sa mga tumakas. Natitigok. So therefore, I conclude, the only reason why you're going out of that jail, dapat katumbas yung risk. Ano yun? Kasi may papatay sa'yo sa loob. Yun ang maaari. That's a valid reason. O kaya meron ng tangkang pinatay ka ng isang araw, meron kang, hindi ka pinatay. Sabihin, meron nagtangkang patayin ka ng isang araw, nakatakas ka, kaya ngayon nagawa mo ng paraan na hindi, tatakas ako. Whatever happen, bakit? Mamamatay ako dito eh. Hindi eh. Bakit siya tumakas? Naburyo ako. Aboard ako sa life ko eh. Hindi sana kumandidato kang presidente. Yung naburyo, kumandidatong presidente eh. Di ba? So, ibig sabihin nun, hindi valid yung reason niya na naburyo lang ako even if I know the risk pag ako tumakas, mamamatay ako. Di ba? Hindi ho valid. Kaya siya, ang laki ng risk. Ang laki ng risk. Ngayon, ang sinasabi niya, marami na raw nagbabanta sa buhay niya. Yun yung kapalit ng freedom from boredom. Hindi, tama nga naman di ba? Ganun yun yung kapalit ng boredom mo yung buryo mo. Ngayon, marami nang galit sa'yo. Bakit? Dahil sa ginawa mo, na-highlight na naman yung Bucor, magpapabida-bida na naman itong si Katapang, at tatanggalin yung mga, sabi nga ni Robin dahil sa ginawa mo, ang daming mga kakosa dyan na maaapektuhan, mahihigpitan dahil sa ginawa mong pagtakas. Kaya nga ang sabi ni Senator Tolentino dito, pinagpalit mo yung freedom of buryo sa mga threat na natatanggap mo ngayon. Grabe, no? Isipin nyo yun ganun katindi yun. Kaya nga, medyo hindi ka panipaniwala. Yung dahilan niya kaya siya tumakas, hindi ka panipaniwala. Hindi na nga kapanipaniwala yung kanyang paraan ng pagtakas. Hindi pa kapanipaniwala yung dahilan niya kung ba't siya tumakas. Di ba? Parang hindi mo ma-against human nature yun. There is a big possibility. Kasi kanina, nung tinanong ko si Kataroha, kung na-monitor niya ba yon? Inadmit niya na, nung una, hindi niya ina-admit na pinag-uusapan na kung paano tumakas. Nung bandang huli, inadmit niya na pinag-uusapan at meron na raw mga nakatakas. Narinig niyo ba yon? Ayun. Nabingwit ko siya doon. Nung bandang huli, sabi niya, pinag-uusapan na rin namin na may tatakas, meron na rin nakatakas. Hindi. So, ang daming nalaman kanina Actually, pag napapanoorin mo talaga yung buong hearing, simple lang si Senator Tolentino magtanong noong una nga, pagka hindi mo talaga iisipin mo, bakit kaya paulit-ulit ng tanong to si Senator Tolentino? Hindi niya ba maintindihan yung sagot? Minsan ganun parang feeling mo, bakit paulit-ulit? Yung pala, pagpapansinin mo yung buong hearing, inuulit niya yung tanong, nire-rephrase lang niya. Tapos, dapat yung sagot mo pareho. Kasi, same lang naman yung tanong, nire-rephrase lang niya, iniba lang niya. Nagkakataon, pag ikaw sinungaling, magbabago sagot mo, magiging inconsistent ka. That's how lawyer do it di ba? Alam mo, naalala ko tuloy yung meron nagsabi sa akin tungkol dun sa pagkuha ng LTAP. Meron kasi dong parang yung psychological exam sa LTAP. Meron doon, sabi, ingat kayo dyan kasi dyan sa LTAP, minsan paulit-ulit yung tanong, iba-iba lang yung lengguwahe, yung pagkasanong, yung pagbago ng mga wordings, iba-iba lang.
Pag nakita doon, iba-iba yung sagot mo. Doon sa pare-parehong tanong na iba lang ang words na ginamit, doon malalaman daw na meron kang medyo may problema ka sa utak. Sabihin, nagsisinungaling ka. Di ba? Ganun eh. Ganun ang kagaling ng mga abogado eh. Yung matitinong abogado ha. Katulad ni Senator Tolentino. Yung tanong niya, napansin ko noong una, bakit niya parang inuulit yung tanong, nasagot na naman na. Yung pala, tinitingnan niya kung pare-pareho yung sagot. Nagkataon, nagbabago-bago yung sagot ni Kataroha. Doon tuloy siya na sabi nga niya, nahuli niya na iba-iba yung sagot. Lang niya alam kung bumalik. Ano po? Wala. May mga names lang ako. Pero nag-secret meeting kami sa sasakyan, Kataroha, ako at saka si Senator Padilla. Yun Hindi lang. na monitor yon. Nandun kami sa loob ng van. Ay, hindi ko na masasabi muna sa inyo yon. Yun! Nagkaroon daw ng executive session. Hindi. Secret meeting doon sa loob ng van. Pero hindi na sikreto kasi binulgar niya na siya, si Kataroha at saka si Senator Padilla. Kasi, siyempre nung una, sa hearing, pag pinanood nyo, nakatingin lahat kay Kataroha eh. Habang sumasagot si Kataroha, lahat ng opisyal ng Bucor nakatingin sa kanya, nakaganyan, no? Anong sasagot mo? Siguro di mo tama yung sagot mo, ha? Wala kaming mapapahamak dyan. Nakaganon eh. Baka akala nyo niloloko ko kayo. Ilabas nga natin ito. Ilabas natin yan. Baka sabihin nyo, wait lang ha. Ay, dali. Ito. Papakita ko siya. Natatawa ako kasi grabe yung tingin ng mga sana yun. Ito. Pakikita ko sa inyo ha. Bahagya lang. Pakita natin. Nang sumasagot na po si Kataroha. Pakita ko lang sa inyo, ha? Ito. Ayan. Okay. Ito. Wait lang po. Munod sa panunumpa. Ayan. Nung dinag... Kausap PDL. Bebe, Ayan, oh. Nakita nyo? Oh. Lahat ng mga taga-Bucor, oh. Kita mo si Katapang, oh. Ayusin mo, sagot mo, ha? Kasi tinatanong na eh. Inaano siya dyan, kino-cross-examine na iga nga eh. O, tingnan nyo, ha? Ano rin nyo? Wala pong alam kasi wala pong nararamdaman. O, lahat ng taga-Bucor, oh. walang relo. Ayusin mo, sagot mo! Paano mo ginawa ito? Pumasok ka sa truck ng basura? Pumasok ka sa basurahan? Kumain mo ko kay Lalo lang pa. Makita mo, oh. Tapos sabay, hindi naman yung mga ulo ng mga tumitingin dito. Titingin dito, biglang, okay, ano na yung tanong? Next question. O, sagutin mo na maayos, ha? Sa ilalim ng truck, pumasok ka. Pinag-aralan mo na, nakasya ka dun sa ilalim ng truck. Wala nakakita sa'yo? Wala po. Wala, kahit alam mo meron CCTV roon, wala. Wala po. Oh. Yung din. Ayusin mo! Nakita niyo yung tsura? Siguro na ito di Kataro. Sir naman, paano naman ako sasagot na maayos yan? Tingnan niyo naman yung mga mata ng mga katabi ko. Bukas wala na kayo, lahat sila katabi ko pa. Hindi, isipin mo ha. Alam mo na pinapanood ko nga ito, sabi ko, kaya di siguro hindi ginisa masyado ni Senator Tolentino eh. At saka ni Senator Robin Padilla eh. Kasi nga, at the end of the day, ang kasama ni Kataroha, yung mga opisyal ng Bucor, hindi yung senador. Di ba? Kaya, umayos ka ng sagot. Truck, ganun kalayo mula dun sa sinakyan mo hanggang makalabas ka ng gate. Hindi ko alam saan eh. Paano mo nalaman nasa labas ka na? Marami akong sasakyan eh. Marami na traffic na, marami kang naririnig. Opo. Anong ginawa mo? Anong naririnig mo maraming sasakyan? Bumabala po ako sa Bumaba sa susunod po. C6. Paano mo nalaman C6 na yun?
Kailan po kami lumanan? Sa C6. Pero kanina, sinabi mo kay Police Major Moratillo, binaybay mo ang EDSA. Malayo ang EDSA sa C6. Oo po ba eh. Ayusin mo yung kwento mo! Nakatingin yung lahat ng opisyal sa'yo! Kawawa. Kawawa siguro ito si ano. Kaya nga alam mo, hindi ito walang biro ito ha. Tuloy na natin itong sinasabi ni Senator Tolentino. So anong nangyari dito, kinausap daw nila. Meron silang secret na pagpupulong at hindi niya muna sasabihin kung ano yung sinabi ni Kataroha. Ayan, tuloy natin ha. Oo. Pero nung kami nasa loob ng sasakyan, may mga agam-agam din siya na delikado na rin yung buhay niya. Ay, hindi ko pwede sabihin yung iba. Papilit ka! Sabi siguro, paulit-ulit yun. Kasi siya, alam mo naman, mga media, tutulaking ka niyan hanggang mapasabi ka eh. Hindi ko pwede sabihin nga. Hanggang doon lang ako. Hanggang doon lang ako sa sinabi ko. I'm not in a position to answer that question. May humingi siya ng proteksyon, oh. Oh, nakapasok nga kayo eh. Sabi, may lapses ba doon sa ano? Oo nga, nakapasok nga kayo eh. Tsaka ang kitang-kita doon yung mga CCTV. Doon sa huling gate, siguro mga 7 o 8 CCTV. Ayan. Anyway, ito lang ha. Ang sa atin lang naman ho dito, sana ho talaga malaman ng katotohanan dito. Kasi alam naman ho natin yan. Meron nga rin ho tayong kakilala dyan. Dati, naalala niyo. Sa katunayan, eto ha, di ba? Sinabi ko na sa inyo ito eh. Before everything, ito nangyari ito. Lahat ito. Panahon pa lang ni Bantag, may kumausap na sa aking opisyal. Di ko na lang sasabihin ko sino. Sabi sa akin, kaibigan ko to. Itong opisyal na ito, pero nasa gobyerno ito ni Marcos ngayon. Sabi niya, basta bye, kasi kaibigan. Ingat ka lang. Ito lang masasabi ko sa iyo ngayon. Huwag mong kakantiliin yung mga may kapangyarihan magpalabas ng nasa bibig. Talaga? Ingat ka lang, sabi niya sa akin. Totoo ito ha. This warning came from a very good friend of mine na official ng ating government. Sinabi, ingat ka lang sa mga binabanatan mo. Huwag mo masyadong paiyakin. Baka mamaya sa sobrang iyak at mapapikon, yun lang ang sinabi niya sa akin. Honestly ha, kaya ako talagang nag-double-doble tayo ng security natin dahil nga sa ganyang pangyayari, di ba? At sabi ko nga wag mo natin kakalimutan. Before these things happen, may nag-warning na sa akin na ingat-ingat sa loob. Kasi gawain na talaga yan, yung may pinalalabas, tapos may pinapatiklop. Gawain na talaga yan. Okay? Pangalawa, huwag niyong kakalimutan na meron ding sinabi si Tebes, si Congressman Tebes, way before these things happened. Ano sabi niya? Merong siyang intel na palalabasin mula sa Bilibid para may gawin sa kanyang pamilya o di kaya sa kanyang mga supporter. Di ba ho? Before these things happen ha, tandaan ninyo. Sa akin nga, sabi ko nga hindi kaya ito ay part or nagkataon lang na testing the fire kung mabubulilyaso ba
pag merong tumakas kasi nabulilyaso ito eh. Tandaan ninyo, eto ha, wag na wag ninyong kakalimutan yung eksaktong buong senaryo. Ano yon? Hindi naman nabuking to eh. Naalala ninyo, ano naalala nyo dito? Ang sabi dito, patay na to eh. Di ba? Ang sabi dito, andun na yun sa ano, dun sa lagayan ng mga ano. Yung Poso Negro, nandun na. Yung buto niya. Sa madaling salita, nung una, pinalabas nila. Nung una, until sinabi ni Remulla na fake news siya. Naalala nyo, yun sa septic tank. Ang sabi nila, patay na ho ito. Ibig sabihin, wala nang hahanap dito. Yun ang unang script. Wala nang hahanap dito sa mama na to. Bakit? Patay na ito. Buto na. Naalala nyo yun? Until bunisisa talaga ng senator hanggang napaamin si Remulla na na-fake news kami. Wala ako sinasabi. Kaya nga sabi ko, malamang si Remulla walang alam dito. Malamang hindi niya talaga na-fake news talaga siya. Oh, malamang. Pero hindi natin alam bakit. Sino tong pinatakas na to? At kung ito ba talaga yung pinatakas? Kasi ngayon, lumalabas, nakaduda-duda yung kwento ni Kataroha. Ibig sabihin, nung una, supposedly, patay na siya. Hindi na siya hahanapin. Tapos nung nalaman eventually na hindi pala, siguro natakot dahil ipapa-forensic yung buto, malalaman na hindi naman buto ng tao, nalaman ngayon na, hindi, ito nga. Tapos ganito katindi ang kwento. Ito hindi ho galing sa akin ha. Hindi ho galing sa akin. Galing sa news. Nung pinaghahanap na yan si Kataroha, isang ganun nahanap. Paano? Sabi ng news, ang tip ng galing kay Bautista. Hindi ho sa akin ang galing. Hindi ho galing sa akin yan. Hindi galing sa social media yan. Galing yan sa news ng TV5. Na yung tip sa pulis, ang nagbigay ng tip kung nasaan si Kataroha, walang iba kundi si Angie Bautista.